Sabi niya, kaya naman gusto ko at nais ko na kapag iniangat kay Allah at itinaas sa Kanya ang aking mga gawain, ako ay nag-aayuno. Yun ang isa sa mga kadahilanan kung bakit ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno siya sa buwan ng Sha'ban. Sapagkat dito, unang kadahilanan, ang tao dito ay nagpapabaya. Siya ay hindi nagpapahalaga, nagpapabaya sa mga gawain dito sa buwan ng Sha'ban, mga kapatid sa Islam. Sa napakaraming kadahilanan siguro, pero ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas lalo niyang pinaiigting ang mga gawaing pagsamba sa mga araw at buwan na kung saan ang mga tao dito ay nagpapabaya at nakakalimot sa paggawa ng kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito ayon sa narration ni Abu Dawud at sa kanina Nasa'i, ayon kay sa hadith ni Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, sinabi niya, o sugo ni Allah, hindi kita nakitang nag-ayuno sa mga buwan, sa mga nagdaang buwan, kagaya ng pag-aayuno mo sa buwan ng Sha'ban. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, dhalika shahr, ito ay ang buwan na kung saan yughfalun nas anhu bayna Rajab wa Ramadan. At ito yung buwan, sapagkat sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ang buwan na nagpapabaya dito ang mga tao sa pagitan ng buwan ng Rajab, which is yung nakaraang buwan, at buwan ng Ramadan at yung parating na buwan. Sa pagitan ng buwan ng Rajab at buwan ng Ramadan ay ang buwan ng Sha'ban. At dito ang mga tao ay nagpapabaya sila sa paggawa ng kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, iniisip ng iba na total, malapit naman, parating naman yung buwan ng Ramadan. Maaari ang tao dito sa buwan ng Sha'ban ay hindi niya pinapahalagahan yung mga kabutihan na ginagawa niya. Bakit? Kasi sa pag-aakala niya na pagdating ng buwan ng Ramadan, dito naman tayo babawi. Kaya sabi ng Propeta Muhammad, kaya ako, sabi niya, nag-aayuno. Kaya ako nag-aayuno sa buwan ng Sha'ban na which is pagitan ng dalawang buwan, buwan ng Rajab, bago ang Sha'ban, at buwan ng Ramadan, pagkatapos ng Sha'ban, sapagkat dito ang mga tao ay nagpapabaya sila. Nakakalimot sila. Pinababayaan nila yung mga gawain dito. At isa pa sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَتُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Napakagandang kadahilanan. Sapagkat sabi niya, sa buwan ng Sha'ban, dito inaangat ang mga gawain ng anak ni Adan sa kaniyang Panginoon, sa kanilang Panginoon. Dito, sa buwan ng Sha'ban, mga kapatid sa Islam, iniaangat ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gawain natin na ginawa dito sa mundong ito. At iaangat doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin nyo, mga kapatid sa Islam, sa isang buong taon, may tinatawag na weekly na pagtaas ng mga gawain natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, itataas doon kay Allah subhanahu wa ta'ala at doon babasihan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtaas doon kung tatanggapin niya ba yung gawain mo o i-deny niya at hindi niya tatanggapin. Kasi gusto niya na kapag ang kanyang mga gawain ay iniangat kay Allah, siya ay nasa kalagayan ng pag-aayuno. Siya ay nagpa-fasting kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang buong taon naman, sa isang buwan, ito yung buwan na kung saan dito iniaangat kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain ng anak ni Adan, ito naman ay matatagpuan sa buwan ng Sha'ban, yung buwan na kung saan nandito tayo ngayon, mga kapatid sa Islam. فَأُحِبُّ أَنْ
yurfa'a amali wa ana sa'im. Sabi niya, kaya naman gusto ko at nais ko na kapag iniangat kay Allah at itinaas sa Kanya ang aking mga gawain, ako ay nag-aayuno. Yun ang isa sa mga kadahilanan kung bakit ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno siya sa buwan ng Sha'ban. Sapagkat dito, unang kadahilanan, ang tao dito ay nagpapabaya. Yughfal. Ibig sabihin, ghafil. Siya ay hindi nagpapahalaga, nagpapabaya sa mga gawain dito sa buwan ng Sha'ban, mga kapatid sa Islam. Sa napakaraming kadahilanan siguro, pero ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas lalo niyang pinaiigting ang mga gawaing pagsamba sa mga araw at buwan na kung saan ang mga tao dito ay nagpapabaya at nakakalimot sa paggawa ng kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, dahil dito, sabi niya, itinataas ni Allah ang mga gawain ng anak ni Adan sa kanya. Kaya gusto niya at nais niya kapag iniangat at itinaas na kay Allah ang mga gawain, ang kanyang gawain, siya ay nag-aayuno. Sipin niyo mga kapatid sa Islam. Ito ay hadith na Hasan wa Hassanahul Albani. Ito ay hadith na Hasan. Mabuting hadith mga kapatid sa pananampalatayang Islam.